Tanggapin ang sakripisyo ng aking mga pagtatapat mula sa ministeryo ng aking dila, na iyong inanyuan at pinukaw upang ipahayag sa iyong pangalan. Pagalingin. Ikaw na lahat ng aking mga buto, at sabihin nila, O Panginoon, sino ang gaya mo? Para sa siya na nagpapahayag sa iyo ay hindi nagtuturo sa iyo kung ano ang nangyayari sa loob. Kanya, ang nakikitang sarado na puso ay hindi ipinipikit ang iyong mata, ni ang matigas na puso ng tao ay maiurong ang iyong kamay, sapagkat iyong nilulusaw sa iyong kalooban sa awa o sa paghihiganti, at walang maitatago ang sarili sa iyong init. Pero hayaan mo. Pinupuri ka ng aking kaluluwa, upang ikaw ay mahalin, at hayaan itong magpahayag ng iyong sarili. Mga awa sa iyo, upang ikaw ay purihin. Ang buong nilikha mo ay hindi nagtatapos. Nitahimik man sa iyong mga papuri, ni ang espiritu ng tao na may tinig na itinuro. Sa iyo, ninilikha na may buhay o walang buhay, sa pamamagitan ng tinig ng mga yaong. Pagnilayan mo ito, upang ang ating mga kaluluwa ay bumangon sa kanilang pagod. Patungo sa iyo, na nakasandal sa mga bagay na iyong nilikha, at pagpasa sa iyong sarili, na gumawa sa kanila ng kamangha-mangha, at mayroong pampalamig at tunay na lakas. Hayaang umalis at tumakas ang mga balisa, ang walang Diyos, mula sa iyo, gayon may nakikita mo sila, at hinati ang kadiliman. At masdan, ang sansinukob na kasama nila ay patas, kahit na sila ay napakarumi. At paano kanila nasaktan? O paano mayroon kanilang pinahiya ang iyong pamahalaan, na, mula sa langit hanggang sa pinakamababa lupa, ay makatarungan at perpekto. Sapagkat kung saan sila nagsitakas, nang sila'y tumakas mula sa iyo presensya. O saan mo sila hindi matatagpuan? Ngunit tumakas sila na sila. Baka hindi kita makitang nakikita sila, at, nabulag, maaaring matisod laban. Ikaw, sapagkat iyong pinabayaan ang anuman na iyong ginawa na ang hindi makatarungan. Sabi ko, baka matisod sa iyo, at makatarungang masaktan, pag-withdraw kanilang sarili mula sa iyong kahinahunan, at natitisod sa iyong katuwiran, at nahuhulog sa kanilang sariling kagaspangan. Ignorante, sa katotohanan, na ikaw ay kahit saan, na walang lugar na sumasaklaw. At ikaw lamang ang malapit. Maging sa mga lumalayo sa iyo. Hayaan silang lumiko, at hanapin ka, sapagkat hindi gaya ng kanilang pagtalikod sa kanilang mailalang, ikaw ay hindi pinabayaan ang iyong nilikha. Hayaang lumiko sila at hanapin ka, at narito. Ikaw ay naroroon sa kanilang puso, sa puso ng mga nagsisipagtapat sa iyo. At itinapon ang kanilang sarili sa iyo, at umiyak sa iyong sinapupunan, pagkatapos ng kanilang lahat. Masungit na paraan. Kung magkagayoy malumanay mong pinupunasan ang kanilang mga luha, at sila umiyak ng higit, at kagalakan sa pag-iyak, kahit na dahil doon ikaw, Panginoon, hindi tao ng laman at dugo, ngunit ikaw, Panginoon, na lumikha sa kanila, muling gumawa at aliwin sila. Ngunit nasaan ako noong hinahanap kita? At ikaw, nauna sa akin, ngunit ako ay lumayo sa iyo, ni hindi ko nahanap ang sarili ko. Gaano pa kaya ang iyo? Ilalagay kong bukas sa harap ng aking Diyos ang 29 na taon ko. Edad. Dumating noon sa Carthage ang isang obispo ng Manichis. Faustus ang pangalan, isang malaking patibong ng diablo, at marami ang naligaw ng sa kanya sa pamamagitan ng pang-akit na iyon ng kanyang makinis na wika, na kahit na ginawa ko papuri, gayon may maaari akong humiwalay sa katotohanan ng mga bagay na kung ano ako noon. Maalab na matuto, ni hindi ko masyadong itinuring ang serbisyo ng oratoryo bilang ang agham na ang Faustus na ito, na labis na pinuri sa kanila, ay inilagay sa harap ko upang pakainin. Sa ang katanyagan ay nauna sa kanya ang pinakaalam sa lahat ng mahalaga. Pag-aaral, at napakahusay sa mga liberal na agham. At dahil nagkaroon ako nabasa at naalala ang karamihan sa mga pilosopo, inihambing ko ang ilan bagay sa kanila kasama ang mga mahabang pabulan ng Manichis, at natagpuan ang dating ang mas malamang, kahit na sila ay maaari lamang manaig sa ngayon. Sa paghatol sa mababang mundong ito, ang Panginoon ito ay hindi nila magagawa. Ibig sabihin alamin. Sapagkat ikaw ay dakila, O Panginoon, at may paggalang sa iyo. Mapagpakumbaba, ngunit ang mapagmataas ay nakikita mo sa malayo.
Hindi ka rin gumuhit. Malapit, ngunit sa may pagsisisi sa puso o sining na natagpuan ng palalo, hindi. Kahit na sa pamamagitan ng kakaibang kasanayan maaari nilang bilangin ang mga bituin at ang buhangin at sukatin ang mabituing langit at subaybayan ang mga kurso ng mga planeta. Sapagkat sa kanilang pangunawa at talino na iyong ipinagkaloob sa kanila. Sinasaliksik nila ang mga bagay na ito at marami na silang nalaman at inihula, maraming taon bago, ang mga eclipse ng mga luminaries na iyon, ang araw at buwan, anong araw at oras, at ilang digit ni ang kanilang. Nabigo ang pagkalkula, at ito ay nangyari na, gaya ng kanilang inihula, at nagsulat sila. Pababain ang mga alituntunin na kanilang nalaman, at ang mga ito ay binabasa sa araw na ito, at mula sa kanila ay hinuhulaan ng iba kung anong taon at buwan ng taon, at anong araw ng buwan, at anong oras ng araw, at anong bahagi nito. Liwanag, buwan o araw ay dapat na eclipsed, at kaya ito ay magiging, tulad ng ito ay foreshowed. Sa mga bagay na ito, ang mga tao, na hindi nakakaalam ng sining na ito, ay namamangha at namamangha. At silang nakakaalam nito, ay nagbubuni, at nagmamalaki, at sa pamamagitan ng hindi makadiyos na pagmamataas. Ang paglayo sa iyo, at pagkukulang ng iyong liwanag, nakikita nila ang kabiguan ng liwanag ng araw, na magiging matagal na bago, ngunit hindi nakikita ang kanilang sarili na. Sapagkat hindi sila nagsasaliksik sa relihiyon kung saan sila may talino, kung saan sila. Hanapin ito. At pagkatuklas na iyong ginawa sila, hindi sila nagbibigay ang kanilang mga sarili sa iyo, upang ingatan kung ano ang iyong ginawa, o ihein sa iyo kung ano ang kanilang ginawa sa kanilang sarili, o patayin ang kanilang sariling salimbay. Mga imahinasyon, bilang mga ibon sa himpapawid, o ang kanilang sariling mga kuryusidad sa pagsisid. Kung saan, tulad ng mga isda ng selyo, sila ay gumagala sa hindi alam. Mga landas ng kalaliman, o ang kanilang sariling karangyaan, bilang mga hayop sa parang. Upang ikaw, Panginoon, isang apoy na tumutupok, ay masunog ang mga patay na alalahanin. Kanila, at muling likhain ang kanilang mga sarili ng walang kamatayan. Ngunit hindi nila alam ang daan, ang iyong salita, na sa pamamagitan niya iyong ginawa ang mga ito. Mga bagay na kanilang binibilang, at ang kanilang mga sarili na bilang, at ang kahulugan. Kung saan kanilang napagtanto kung ano ang kanilang bilang, at ang pagkaunawa mula sa na kanilang bilang o yaong sa iyong karunungan ay walang bilang. Ngunit ang bugtong ay ginawa sa atin ng karunungan at katuwiran at pagpapakabanal at ibinilang sa atin at nagbigay-pugay sa Caesar. Hindi nila alam sa ganitong paraan kung saan sila bumaba patungo sa kanya. Kanilang sarili at sa pamamagitan niya ay umakyat sa kanya. Hindi nila alam ang ganitong paraan at itinuring ang kanilang sarili na mataas sa gitna ng mga bituin at nagniningning at narito. Sila ay nahulog sa lupa at ang kanilang hangal na puso ay nagdilim. Sila magsalita ng maraming bagay na tunay tungkol sa nilalang, ngunit katotohanan, artificial. Sa nilalang, hindi nila hinahanap ng may pag-iingat at sa makatuwid ay hindi siya nasusumpungan o kaya. Nasumpungan nila siya, na nalalamang siya ay Diyos, hindi nila siya niluluwalhati bilang Diyos. Ni hindi nagpapasalamat, ngunit nagiging walang kabuluhan sa kanilang mga imahinasyon, at nagpahayag ang kanilang mga sarili upang maging matalino, attributing sa kanilang sarili kung ano ang iyo, at sa gayoy sa pinakakabuktutang pagkabulag, pag-aralan upang ibigay sa iyo kung ano ang kanilang sarili, na nagpapanday ng mga kasinungalingan sa iyo na siyang katotohanan, at binabago ang kaluwalhatian. Nang di nasisirang Diyos sa isang larawang ginawang katulad ng tao, na nasisira at sa mga ibon, at mga hayop na may apat na paa, at mga gumagapang na bagay, na binabago ang iyong katotohanan. Sa isang kasinungalingan, at pagsamba, at paglilingkod sa nilalang ng higit sa tagapaglikha. Ngunit maraming mga katotohanan tungkol sa nilalang ang pinanatili ko sa mga taong ito at nakita ang dahilan nito mula sa mga kalkulasyon, ang sunod-sunod na mga panahon at ang nakikitang mga patotoo ng mga bituin at inihambing sila sa kasabihan ni Manichaeus na sa kanyang siklab ng galit ay naisulat niya ang karamihan sa mga ito. Mga paksa, ngunit hindi natuklasan ang anumang account ng solstices o equinoxes o
Ang mga eclipses ng mas malalaking ilaw, o anuman ang ganitong uri na natutunan ko sa mga aklat ng sekular na pilosopiya. Ngunit ako ay inutusang maniwala, at gayunpaman ito ay hindi tumutugma sa kung ano ang itinatag ng mga kalkulasyon. At ang aking sariling paningin, ngunit medyo salungat. Kung gayon, o Panginoong Diyos ng katotohanan, ang sinumang nakaalam ng mga bagay na ito sa makatwid. Mangyaring ikaw. Tunay na malungkot siyang nakakaalam ng lahat ng ito, at nakakaalam. Hindi ikaw, ngunit maligaya ang nakakakilala sa iyo, bagaman hindi niya nalalaman ang mga ito. At sinumang nakakakilala sa iyo, at sa kanila, ay hindi higit na masaya para sa kanila, ngunit para sa iyo lamang, kung sa pagkakilala sa iyo, niluluwalhati ka niya bilang Diyos, at nagpapasalamat. At hindi nagiging walang kabuluhan sa kanyang mga imahinasyon. Dahil mas maganda siya kung sino. Marunong magtaglay ng puno, at nagbabalik salamat sa iyo para sa paggamit nito, bagaman hindi niya alam kung gaano karaming siko ang taas nito, o kung gaano ito kalawak. Kumakalat, kaysa sa makasusukat niyaon, at mabibilang ang lahat niyang sanga, at ni hindi nagmamay-ari nito, ni nakakaalam o nagmamahal sa lumikha nito, kaya isang mananampalataya na ang lahat. Ang mundong ito ng kayamanan ay, at kung sino ang walang anuman, gayon may nagtataglay ng lahat. Mga bagay sa pamamagitan ng pag-uugnay sa iyo, na pinaglilingkuran ng lahat ng bagay, bagamat kilala niya. Kahit na ang mga bilog ng Great Bear, gayon paman ay kahangalan ang pagdududa, ngunit siya ay nasa A. Mas mabuting kalagayan kaysa sa isang makasusukat ng langit, at mabibilang ang mga bituin, at tiniyak ang mga elemento, ngunit pinababayaan ka na lumikha ng lahat. Bagay sa bilang, timbang, at sukat. Ngunit sino ang nag-utos na si Manichaeus ay sumulat din sa mga bagay na ito, kasanayan sa na hindi elemento ng kabanalan. Sapagkat iyong sinabi sa tao, narito ang kabanalan. At karunungan, na kung saan siya ay maaaring maging mangmang, kahit na siya ay may perpekto kaalaman sa mga bagay na ito, ngunit ang mga bagay na ito, yamang, hindi niya nalalaman, ang karamihan. Walang pakundangan na nangahas na magturo, malinaw na wala siyang kaalaman sa kabanalan. Sapagkat walang kabuluhan na ipahayag ang mga makamundong bagay na ito kahit na kilala, ngunit ang pagtatapat sa iyo ay kabanalan. Kung kaya't ito gumagala sa ito. Ang wakas ay nagsalita ng marami sa mga bagay na ito, na hinatulan ng mga taong tunay. Natutunan ng mga ito, maaaring mahayag kung ano ang pagkaunawa niya sa iba pang mga bagay na abstruser. Sapagkat hindi niya akalain ang kanyang sarili. Ngunit sinubukang hikayatin ang mga tao, na ang Espiritu Santo, ang mga aliw. At ang enricher ng iyong mga tapat, ay personal na may otoridad sa plenaryo. Sa loob niya. Nang siya ay nalaman na nagturo ng hindi totoo tungkol sa langit at mga bituin, at ng mga galaw ng araw at buwan, bagaman. Ang mga bagay na ito ay hindi naukol sa doktrina ng relihiyon, ngunit ang kanyang sakrilehiyo. Ang pag-aakala ay magiging sapat na maliwanag, nakikitang naihatid niya ang mga bagay na hindi lamang niya alam hindi, ngunit kung saan ay huwad, na may kayabaliway. Walang kabuluhan ng pagmamataas, na hinahangad niyang ibigay ang mga ito sa kanyang sarili, bilang sa isang banal tao. Sapagkat kapag narinig ko ang sinumang kapatid na Kristiyano, na walang alam sa mga bagay na ito, at nagkakamali sa kanila, matyaga kong nakikita ang gayong lalaki na humahawak sa kanya. Opinyon, ni hindi ko nakikita na ang anumang kamangmangan tungkol sa posisyon o katangian ng maaaring makapinsala sa kanya ang korporeal na nilikha, hanggat hindi siya naniniwala sa anuman. Bagay na hindi karapat-dapat sa iyo, o Panginoon, ang lumikha ng lahat. Ngunit ito ay nakakapinsala kanya, kung akala niya ito ay tumutukoy sa anyo ng doktrina ng kabanalan, at ay patunayan na masyadong matigas kung saan siya ay mangmang. At gayon paman ay ganoon din. Isang kahinaan, sa kamusmusan ng pananampalataya, pinasa ng ating inang si Charity, hanggang sa ang bagong panganak ay maaaring lumaki sa isang sakdal na tao, upang hindi madala sa bawat hangin ng doktrina. Ngunit sa kanya na sa ganoong katalinuhan ay nagpalagay na ang guro, pinagmulan, gabay, pinuno ng lahat na kaya niyang hikayatin na ang sinumang sumunod sa kanya ay nag-akala na siya ay sumunod, hindi lamang isang tao, ngunit sa iyo. Banal na Espiritu, sinong hindi hatulan ang napakalaking kabaliwan na iyon, kung minsan
Nahatulan ng nagturo ng anumang bagay na hindi totoo ay dapat kasuklaman at lubusang tinatanggihan. Ngunit hindi ko pa malinaw na natiyak kung ang mga pagbabago ng mas mahaba at mas maikling mga araw at gabi, at ng araw at gabi mismo, kasama ang mga eclipse ng mas malalaking ilaw at kung ano pa man ang uri nito. Nabasa ko sa iba pang mga libro, maaaring ipaliwanag ng pare-pareho sa kanya. Mga kasabihan, kaya na, kung sila sa anumang paraan ay maaaring, ito ay dapat pa rin manatili. Tanong sa akin kung ito ay gayon o hindi, ngunit maaaring ako, dahil sa kanya. Ipinalalagay na kabanalan, isalig ang aking pananalig sa kanyang otoridad. At para sa halos lahat ng 9 na taon, kung saan sa hindi maayos na pag-iisip ay mayroon ako. Naging alagad nila, matagal ko nang hinangad, ngunit napakatindi para sa pagdating nito. Faustus. Para sa natitirang bahagi ng sekta na nagkataon ay naliwanagan ko. Kapag hindi ko magawang lutasin ang aking mga pagtutol tungkol sa mga bagay na ito, ipinagpatuloy pa rin. Sa akin ang pagdating nitong Faustus, sa pamamagitan ng pagpupulong kung kanino ito at mas malaking kahirapan, kung ako ay nagkaroon ng mga ito, ay magiging pinakamadali at abundantly nalinis. Nang siya'y dumating, nasumpungan ko siyang isang lalaking kaaya-aya ang pananalita. At na maaaring magsalita ng matatas at sa mas mahusay na mga tuntunin, ngunit ang sarili parehong mga bagay na sila ay nakasanayan na sabihin. Ngunit ano ang lubos na nakinabang? Kalinisan ng tagadala ng kopa sa aking pagkauhaw para sa isang mas mahalagang draft. Ang aking mga tainga ay namumula na sa mga katulad nito at hindi rin sila tila sa akin. Sa makatuwid ay mas mahusay dahil mas mahusay na sinabi o sa makatuwid ay totoo dahil magaling magsalita, ni ang kaluluwa, kaya't marunong, sapagkat ang mukha ay maganda, at maganda ang wika. Ngunit hindi mabuti ang mga nag-alok sa kanya sa akin. Mga hukom ng mga bagay, at sa makatuwid sa kanila, ay nagpakita siya ng pagkaunawa at matalino, dahil sa mga salitang nakalulugod. Nadama ko gayon pa man na isa pang uri ng ang mga tao ay naghihinala kahit sa katotohanan, at tumangging sumang-ayon dito kung naihatid sa isang maayos at masaganang diskurso. Ngunit ikaw, o aking Diyos, ay nagkaroon na nagturo sa akin sa pamamagitan ng kahanga-hanga at lihim na mga paraan, at sa makatuwid ay naniniwala ako na iyong itinuro sa akin, sapagkat ito'y katotohanan, at walang iba maliban sa iyo. Guro ng katotohanan, kung saan o saan man ito magliwanag sa atin ng iyong sarili. Kaya nga natutuhan ko na ngayon na hindi dapat magmukhang anumang bagay. Sinasalita ng totoo, dahil mahusay magsalita, ni sa makatuwid ay hindi totoo, dahil ang pagbigkas ng mga labi ay hindi nagkakasundo, ni, muli, sa makatuwid totoo, dahil walang pakundangan na inihatid, o sa makatuwid ay hindi totoo, dahil ang wika ay mayaman, ngunit na ang karunungan at kamangmangan ay kasing-kasing mabuti at hindi mabuting pagkain, at pinalamusyan o walang palamuti na mga parirala bilang magalang o mga sasakyang pangbansa, alinmang uri ng mga karne ay maaaring ihain sa alinmang uri ng pinggan. Ang kasakiman noon, kung saan matagal ko nang inaasahan iyon. Tao ay tunay na natuwa sa kanyang kilos at damdamin kapag nakikipagtalo. At ang kanyang pagpili at kahandaan ng mga salita upang damitan ang kanyang mga ideya. Ako noon natutuwa, at kasama ng marami pang iba at higit pa sa kanila, pinuri ko at purihin siya. Nabagabag ako, gayunpaman, na sa pagpupulong ng kanyang mga tagasuri ako ay hindi pinahintulutang ilagay at ipaalam ang mga tanong na iyon. Problema ko sa pamilyar na pakikipag-usap sa kanya. Na kung kailan ko kaya at sa aking mga kaibigan ay nagsimulang umaakit sa kanyang mga tainga sa mga oras na hindi nararapat para sa kanya na makipag-usap sa akin, at dinala ang ganoon. Bagay bilang inilipat sa akin, una kong nakitang siya ay ganap na walang alam sa mga liberal na agham. I-save ang grammar, at iyon ngunit sa isang ordinaryong paraan. Pero dahil nabasa niya ilan sa mga orasyon ni Tully, kakaunting aklat ng Seneca, ilang bagay ng Makata, at ilang tomo ng kanyang sariling sekta na nakasulat sa Latin at nang maayos at araw-araw na nagsasanay sa pagsasalita, nakuha niya ang isang tiyak. Mahusay na pagsasalita na pinatunayan ang higit na kaaya-aya at mapang-akit dahil sa ilalim
Ang patnubay ng isang mabuting pagpapatawa, at may isang uri ng likas na kagandahan. Ito ba? Hindi ba ganito, gaya ng paggunita ko, o Panginoon kong Diyos, ikaw ang humatol sa aking budhi. Sa iyo ay ang aking puso, at ang aking alaala, na gumawa noong panahong iyon. Patnubayan mo ako sa pamamagitan ng nakatagong misteryo ng iyong paglalaan, at itinakda mo ang mga iyon. Ang aking mga kahiyahiyang kamalian sa harap ng aking mukha, upang aking makita at kapuotan sila. Dahil pagkatapos na malinaw na siya ay ignorante sa mga sining kung saan ako. Akala ko siya ay napakahusay, nagsimula akong mawalan ng pag-asa sa kanyang pagbubukas at paglutas ng mga paghihirap na naguguluhan sa akin, na sa katunayan gayon paman hindi alam siya. Maaaring hawak niya ang mga katotohanan ng kabanalan kung hindi siya naging manichi. Para sa ang kanilang mga aklat ay puno ng prolix fables ng langit at mga bituin, araw at buwan, at ngayon ay hindi ko na naisip na siya ay kasiya siyang makapagpasya. Kung ano ang gusto ko, kung sa paghahambing ng mga bagay na ito sa mga kalkulasyon na nabasa ko sa ibang lugar, ang account na ibinigay sa mga aklat ng mas gusto si Manichaeus, o hindi bababa sa kasing ganda. Na kapag nag-propose ako, sa kanyang isinasaalang-alang at tinalakay, siya, sa ngayon modestly, shrunk mula sa burden. Sapagkat alam niyang hindi niya alam ang mga bagay na ito, at hindi na nahihiyang aminin ito. Sapagkat hindi siya isa sa mga taong nagsasalita, marami. Na kung saan ako ay nagtiis, na siyang nagsikap na magturo sa akin ng mga bagay na ito, at walang sinabi. Ngunit ang taong ito ay may puso, bagaman hindi tama sa iyo. Gayon may hindi lubos na taksil sa kanyang sarili. Sapagkat hindi siya ganap. Walang kaalam-alam sa sarili niyang kamangmangan, at hindi rin siya padalos-dalos na mabigla sa pagtatalo, kung saan hindi siya maaaring umatras o palayain ang kanyang sarili ng patas. Kahit na para dito mas nagustuhan ko siya. Para sa mas patas ay ang kahinhinan ng isang tapat isip, kaysa sa kaalaman ng mga bagay na yon na aking ninanais, at tulad ko. Natagpuan siya, sa lahat ng mas mahirap at banayad na mga tanong. Ang aking kasigasigan para sa mga sinulat ni Manichaeus ay napurol, at higit na nawalan ng pag-asa sa iba pa nilang mga guro, na nakikita yon sa iba't ibang bagay. Na naguguluhan sa akin, siya, nakilala sa kanila, ay lumabas, ako. Nagsimulang makisali sa kanya sa pag-aaral ng panitikang iyon, kung saan siya rin ay higit na nakatakda, at bilang rhetorica reader ako ay nagtuturo sa oras na iyon. Mga kabataang estudyante sa Carthage, at basahin kasama niya, alinman sa kanyang sarili. Ninanais na marinig, o tulad ng hinuhusgahan kong angkop para sa kanyang henyo. Pero lahat ng effort ko, kung saan nilayon kong sumulong sa sektang iyon, sa kaalaman niyan. Tao, ay ganap na natapos, hindi sa humiwalay ako sa kanila. Sa kabuuan, ngunit bilang isa na wala nang mas mahusay, na pagpasyahan kong makontento. Samantala sa kung ano ang mayroon ako sa anumang paraan na hulog sa, maliban kung sa pamamagitan ng pagkakataong may mas karapat-dapat na dumating sa akin. Kaya, iyon. Si Faustus, sa napakaraming patibong ng kamatayan, ay wala ng kusa o alam. Ito, nagsimulang kumalas na kung saan ako kinuha. Para sa iyong mga kamay, o Diyos ko. Sa lihim na layunin ng iyong probisyon, hindi pinabayaan ang aking kaluluwa, at palabas ng dugo ng puso ng aking ina, sa pamamagitan ng kanyang mga luha gabit araw na ibinuhos. Out, ay isang hain na inihandog para sa akin sa iyo, at ikaw ay humarap sa akin sa mga kamanghamanghang paraan. Iyong ginawa, o Diyos ko, sa mga hakbang ng tao, ay iniutos ng Panginoon, at kanyang itatayo ang kanyang lakad. O paano tayo makamit ang kaligtasan, ngunit mula sa iyong kamay, muling ginagawa ang ginawa nito. Nakipagtulungan ka sa akin, upang ako ay mahikayat na pumunta sa Roma, at upang magturo doon sa halip, kung ano ang itinuturo ko sa Carthage. At kung paano ako nahihikayat dito, hindi ko pababayaan na magtapat sa iyo, dahil dito. Gayon din ang pinakamalalim na recess ng iyong karunungan, at ang iyong pinakakasalukuyang awa sa amin, dapat isaalang-alang at aminin. Kaya hindi ko ginustong pumunta sa Rome, dahil ang mas mataas na mga natamo at mas mataas na dignidad ay ginagarantiyahan ako ng ang aking mga kaibigan na humimok sa akin na ito, bagaman kahit na ang mga bagay na ito ay nagkaroon sa
Ang oras na iyon ay isang impluwensya sa aking isip, ngunit ang aking pinuno at halos lamang. Ang dahilan ay, na narinig ko na ang mga kabataang lalaki ay nag-aral doon ng mas mapayapa. At pinananatiling tahimik sa ilalim ng pagpigil ng mas regular na disiplina, kaya ganun. Hindi nila, sa kanilang mga kasiyahan, petulantly sumugod sa paaralan ng isa. Na ang mga mag-aaral ay hindi sila, at hindi rin natanggap ng wala siya. Pahintulot. Samantalang sa Carthage ay naghahari ang karamihan sa mga iskolar. Kahiyahiya at hindi masusunod na lisensya. Mapangaha silang pumasok at kasama. Mga kilos na halos galit na galit, guluhin ang lahat ng kaayusan na itinatag ng sinuman. Para sa ikabubuti ng kanyang mga iskolar. Iba't iba ang mga kabalbalan na kanilang ginagawa na may kahangahangang stolidity, parusahan sa pamamagitan ng batas, ay hindi custom of hold sa kanila na custom evincing them to be the more miserable in that they now do us. Ayon sa batas na sa pamamagitan ng iyong walang hanggang batas, ay hindi kailanman magiging ayon sa batas, at sa tingin nila sila. Gawin ito ng walang parusa, samantalang sila ay pinarurusahan ng mismong pagkabulag. Kung saan ginagawa nila ito, at nagdurusa ng hindi maihahambing na mas masahol pa kaysa sa kanilang ginagawa. Ang mga ugali noon na, kapag estudyante, hindi ko gagawin ang sarili ko, ay malabo bilang isang guro upang magtiis sa iba, at kaya ako ay lubos na nalulugod na pumunta. Kung saan, lahat ng nakakaalam nito ay tiniyak sa akin na ang katulad ay hindi ginawa. Ngunit ikaw, ang aking kanlungan at ang aking bahagi sa lupain ng buhay, na baka magbago ako. Ang aking makalupang tirahan para sa kaligtasan ng aking kaluluwa sa Carthage ay itinulak sa akin, upang sa gayon ay mapunit ako rito, at sa Roma ay ipinagkaloob mo ako. Mga pang-akit, kung saan maaari akong maakit roon ng mga lalaking umiibig sa namamatay na buhay, ang isa ay gumagawa ng galit na galit, ang isa ay nangangako ng walang kabuluhan, mga bagay, at sa ituwid mo ang aking mga hakbang, ginamit mo ng palihim ang kanilang at ang aking sariling kalikuan. Para sa kapwa silang bumalabag sa aking katahimikan ay nabulag sa isang kahiyahiyang siklab. At sila na nag-imbita sa akin sa ibang lugar sa void ng lupa. At ako na nandito. Kinasusuklaman ang tunay na paghihirap, naroon bang naghahanap ng hindi tunay na kaligayahan? Ngunit kung bakit ako umalis dito at pumunta doon, alam mo pa, O Diyos. Hindi mo ito ipinakita sa akin, o sa aking ina, na tumatangis ng malubha. Aking paglalakbay, at sinundan ako hanggang sa dagat. Pero niloko ko siya. Sa pamamagitan ng paghawak sa akin, na maaaring pigilan niya ako o sumama sa akin. At nagkunwari akong may kaibigan akong hindi ko kayang iwan, hanggang sa nagkaroon siya ng patas. Hangin para maglayag. At nagsinungaling ako sa aking ina, at sa gayong ina, at nakatakas. Sapagkat ito rin ay pinatawad mo sa akin ng may awa na iniingatan ako na puno ng karumihan mula sa tubig ng dagat para sa tubig ng iyong grace, na kung saan noong ako'y nilinis ang mga batis ng mga mata ng aking ina. Dapat patuyuin na para sa akin, araw-araw niyang dinidilig ang lupa sa ilalim mukha niya. At gayon pa man ay tumatangging bumalik nang wala ako, bahagya ko siyang nakumbinsi. Upang manatili sa gabing iyon sa isang lugar na malapit sa aming barko, kung saan mayroong isang oratoryo. Alaala ng pinagpalang Ciprian. Nang gabing iyon ay lihim akong umalis, ngunit siya. Hindi huli sa pag-iyak at pagdarasal. At ano, o Panginoon, ang kasama niya? Napakaraming luha na humihingi sa iyo, ngunit hindi mo ako pinahintulutan. Maglayag? Ngunit ikaw, sa lalim ng iyong mga payo at pakikinig sa pangunahing punto ng kanyang pagnanasa, huwag pansinin kung ano ang kanyang hiniling noon upang iyong magawa. Gawin mo sa akin kung ano ang tinanong niya. Umihip ang hangin at lumakas ang aming mga layag, at inalis ang dalampasigan sa ating paningin, at siya sa kinabukasan ay naroon. Galit na galit sa kalungkutan, at napuno ng mga reklamo at diing ang iyong mga tainga. Sino ang hindi pinansin noon, habang sa pamamagitan ng aking mga hangarin, ikaw noon? Nagmamadali sa akin, upang wakasan ang lahat ng pagnanasa, at ang makalupang bahagi ng kanyang pagmamahal sa akin. Ay pinarusahan ng inilaan na salot ng mga kalungkutan. Dahil minahal niya ang pagkatao ko. Kasama niya, gaya ng ginagawa ng mga ina,
ngunit higit pa sa marami, at hindi niya alam kung gaano kalaking kagalakan ang iyong ginawa para sa kanya nang wala ako. Siya hindi alam, kaya nga siya ay umiyak at humagulgol, at sa paghihirap na ito doon. Lumitaw sa kanya ang mana ni Eva, na may kalungkutan na naghahanap kung ano ang nasa. Kalungkutan na kanyang naidulot. At gayon paman, pagkatapos akusahan ang aking kataksilan at katigasan ng puso, muli niyang ipinagkaloob ang kanyang sarili na mamagitan sa iyo para sa akin. Nagpunta sa kanyang nakagawiang lugar at ako sa Roma. At narito, doon ay tinanggap ako sa pamamagitan ng salot ng sakit sa katawan, at ako nga bumaba sa impyerno, dala ang lahat ng mga kasalanan na aking nagawa, pareho. Laban sa iyo, at sa aking sarili, at sa iba pa, marami at mabigat, sa itaas at sa itaas. Yaong bigkis ng orihinal na kasalanan, kung saan lahat tayo ay namamatay kay Adan. Sapagkat ikaw ay nagkaroon. Hindi ako pinatawad sa alinman sa mga bagay na ito kay Kristo, ni hindi niya inalis sa pamamagitan ng kanyang krus ang puot na sa pamamagitan ng aking mga kasalanan ay natamo ko sa iyo. Para sa paano siya sa pamamagitan ng pagpapako sa krus ng isang haka-haka na pinaniwalaan ko siya maging? Kaya totoo, kung gayon, ang kamatayan ng aking kaluluwa na tila sa kanyang laman. Sa akin huwad, at kung gaano katotoo ang kamatayan ng kanyang katawan, napakasinungaling ang buhay ng aking kaluluwa na hindi naniwala. At ngayon ang lagnat ay tumataas, ako. Paghihiwalay at pag-alis magpakailanman. Sapagkat kung ako ay humiwalay mula dito, kung saan nagkaroon. Ako ay umalis, ngunit sa apoy at mga pagdurusa, tulad ng aking mga kasamaan na nararapat sa ang katotohanan ng iyong paghirang. At ito ay hindi niya alam, ngunit sa kawalan na nalangin para sa akin. Ngunit ikaw, saan man naroroon, narinig siya kung saan siya ay, at kung saan ako ay habag sa akin, na dapat akong gumaling. Kalusugan ng aking katawan, bagamat galit na galit pa sa aking pusong sakrilehiyo. Sapagkat hindi ko ninanais sa lahat ng panganib ang iyong binyag, at ako ay mas mahusay bilang isang batang lalaki, nang ako ay nagmakaawa dito ng aking ina, tulad ng dati kong binibigkas at nagtapat. Ngunit lumaki ako sa sarili kong kahihiyan, at galit na galit akong nanunuya. Ang mga reseta ng iyong panggagamot, na hindi magdusa sa akin, bilang ganyan. Mamatay ng dobleng kamatayan. Aling sugat ang naging puso ng aking ina. Nabutas, hindi na ito magagaling. Dahil hindi ko maipahayag ang pagmamahal niya. Naiinip sa akin, at sa mas matinding paghihirap na dinaranas niya ngayon. Paggawa ko sa espiritu, kaysa sa kanyang panganganak sa laman. Hindi ko nakita kung paano siya dapat gumaling, nagkaroon ng ganoong kamatayan. Ang aking tinamaan sa loob ng kanyang pag-ibig. At kung saan magkakaroon. Ang kanyang napakalakas at walang humpay na mga panalangin, walang tigil sa iyo. Mag-isa. Ngunit hahamakin mo, Diyos ng mga awa, ang nagsisisi at mapagpakumbabang puso ng malinis at matino na balo na yon, na napakadala sa mga limos. Puspos ng tungkulin at paglilingkod sa iyong mga banal, walang araw na pumipigil sa pag-aalay. Sa iyong dambana, 2 beses sa isang araw, umaga at gabi, walang anuman. Pagpapahinga, pagpunta sa iyong simbahan, hindi para sa mga walang ginagawa na tatling at matatandang asawa. Pabula, ngunit upang marinig kanya sa iyong mga diskurso, at ikaw ay sa kanya. Kanyang mga panalangin. Maaari mo bang hamakin at tanggihan mula sa iyong tulong ang mga luha ng tulad ng isang, kung saan siya ay humingi sa iyo ng hindi ginto o pilak o alinman. Nababago o lumilipas na mabuti, ngunit ang kaligtasan ng kaluluwa ng kanyang anak. Ikaw, sa pamamagitan ng kaninong regalo siya? Huwag kailanman, Panginoon. Oo, ikaw ay nasa kamay at naging pakikinig at paggawa sa pagkakasunod-sunod na iyong itinakda noon. Na dapat itong gawin. Malayo sa iyo na dapat mo siyang linlangin sa iyo. Mga pangitain at sagot, ang ilan ay mayroon ako, ang ilan ay hindi ko nabanggit. Na kanyang inilatag sa kanyang tapat na puso at palaging nananalangin, hinihimok. Ikaw, bilang iyong sariling sulat kamay. Para sa iyo, dahil ang iyong awa ay nananatili. Magpakailanman, ang pinakaligtas sa mga taong pinatawad mo ang lahat ng kanilang mga utang. Upang maging isang may utang din sa pamamagitan ng iyong mga pangako.
Pinagaling mo ako noon sa sakit na yon, at pinagaling mo ang anak mo. Alipin, para sa oras sa katawan, upang siya ay mabuhay, para sa iyong ipagkaloob. Sa kanya ang isang mas mahusay at mas matibay na kalusugan. At kahit na sa Roma ay sumapi ang aking sarili sa mga nanlilinlang at nanlinlang sa mga banal, hindi sa kanilang mga alagad lamang, kung saan ang bilang ay siya, kung saan ang bahay ay nagkasakit ako. At nakabawi, kundi pati na rin sa mga tinatawag nilang ang hinirang. Para ako pa rin. Naisip na hindi tayo ang nagkakasala, ngunit hindi ko alam kung ano ang iba. Ang kalikasan ay nagkasala sa atin, at ikinalugod ng aking pagmamataas, ang maging malaya sa sisihin. At kapag ako ay nakagawa ng anumang kasamaan, hindi upang ipagtapat na ako ay gumawa ng anuman na ikaw. Maaaring pagalingin ang aking kaluluwa sapagkat ito ay nagkasala laban sa iyo, ngunit minahal ko ito. Ipagpaumanhin mo ito, at ang paratang ay hindi ko alam kung ano pang bagay na kasama ko. Ngunit kung saan ako ay hindi. Ngunit sa katotohanan ito ay ganap na ako, at ang aking kasamaan ay mayroon. Hinati ako laban sa aking sarili, at ang kasalanang iyon ay higit na walang lunas, kung saan. Hindi ko hinatulan ang aking sarili na isang makasalanan, at kasuklam-suklam na kasamaan ang mayroon ako. Sa halip ay ikaw, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay madaig sa aking pagkawasak, kaysa sa aking sarili sa iyo, tungo sa kaligtasan. Hindi pa noon ikaw ay nagkaroon. Maglagay ka ng relo sa harap ng aking bibig, at ng pintuan ng ligtas na pag-iingat sa paligid ng aking mga labi. Upang ang aking puso ay huwag lumihis sa masamang pananalita, upang magdahilan ng mga kasalanan, kasama ng mga taong gumagawa ng kasamaan, at, sa makatuwid, ako ay nagkakaisa pa rin. Kasama ang kanilang mga hinirang. Ngunit ngayon ay nawalan ng pag-asa na magkaroon ng kasanayan sa maling doktrinang iyon, maging ang mga iyon. Mga bagay na kung wala akong makitang mas mabuti na pagpasyahan kong magpahinga. Contented, mas maluwag at walang ingat ang hawak ko ngayon. Para doon bumangon ang kalahati ay. Naisip ko na ang mga pilosopong iyon, na tinatawag nilang academics, ay mas matalino kaysa sa iba, sapagkat ang mga tao ay dapat mag-alinlangan sa lahat. At inilatag na walang katotohanan ang mauunawaan ng tao, sapagkat gayon, hindi. Pagkatapos pag-unawa, kahit na ang kanilang kahulugan, ako rin ay malinaw na kumbinsido na. Naisip nila, gaya ng karaniwang iniulat. Ngunit ginawa ko ng malaya at lantaran. Panghinaan ng loob ang host ko mula sa sobrang tiwala ko. Perceived sa kanya na mayroon sa mga pabula, na ang mga libro ng Manichaeus ay puno ng. Ngunit nabuhay ako sa mas pamilyar na pagkakaibigan sa kanila, kaysa sa iba na hindi kabilang sa maling pananampalatayang ito. Hindi ko rin ito pinananatili sa aking sinaunang pagkasabik, pa rin ang aking intimacy sa sekta na yon, Rome secretly harboring. Marami sa kanila ang nagpabagal sa akin na maghanap ng ibang paraan, lalo na dahil ako nawalan ng pag-asa na mahanap ang katotohanan kung saan nila ako pinatalikod sa ang iyong simbahan, o Panginoon ng langit at lupa, tagapaglikha ng lahat ng bagay na nakikita at di nakikita, at para sa akin, ay parang hindi karapat-dapat na maniwala sa iyo na mayroon hugis ng laman ng tao at matalinang mga linyada ng ating katawan. Mga miyembro. At dahil noong gusto kong isipin ang aking Diyos, hindi ko alam kung ano ang dapat isipin, ngunit isang masa ng mga katawan, para sa kung ano ang hindi ganoon ay hindi. Tila sa akin ay kahit ano, ito ang pinakadakila, at halos tanging dahilan ng aking hindi maiiwasang pagkakamali. Dahil dito ako ay naniwala sa evil din na isang uri ng sangkap, at sa magkaroon ng sarili nitong napakarumi at kahindik-hindik na bulk, kung gross, na tinatawag nila lupa, o manipis at banayad, tulad ng katawan ng hangin na iniisip nila. Maging ilang malignant na pag-iisip gumagapang sa lupang iyon. At dahil ay kabanalan, tulad noon, ang pumipigil sa akin na maniwala na ang mabuting Diyos ay hindi kailanman lumikha ng anumang masamang kalikasan, naglihi ako ng dalawang masa, magkasalungat sa isa't isa. Parehong walang hangganan, ngunit ang masama ay mas makitid, ang mabuti ay mas malawak. At mula sa salot na simula na ito, sumunod ang iba pang mapanghamak na kapalaluan. Ako. Sapagkat nang ang aking isip ay nagsumikap na bumalik sa pananampalatayang Katoliko, ako
Itinulak pabalik dahil hindi iyon ang pananampalatayang Katoliko na naisip ko. Kaya, at tila ako sa aking sarili ay mas mapitagan kung ako ay naniniwala sa iyo, aking Diyos, kung kanino ang iyong mga awa ay ipinagtapat mula sa aking bibig bilang walang hangganan sa hindi bababa sa iba pang mga panig, kahit na sa isa kung saan ang masa ng kasamaan ay laban sa iyo, napilitan akong ipagtapat ka sa hangganan kaysa sa kung sa lahat ng panig ay dapat kong isipin na ikaw ay nakatali sa anyo ng isang tao. Katawan. At tila mas mabuti sa akin na maniwala sa iyo na hindi lumikha ng kasamaan. Na para sa akin ay walang kaalam-alam na tila hindi lamang ilan, ngunit isang sangkap ng katawan. Dahil hindi ko maisip ang isip maliban kung bilang isang banayad na katawan at iyon nagkakalat sa mga tiyak na espasyo kaysa sa paniwalaan ang kalikasan ng kasamaan, tulad ng ipinaglihi ito, maaaring magmula sa iyo. Oo, at ang ating tagapagligtas mismo, ang iyo. Bugtong na anak, pinaniwalaan kong naabot, parang ito, para sa ating kaligtasan, mula sa dami ng iyong pinakamalinaw na sangkap, upang maniwala. Wala sa kanya, ngunit kung ano ang maaari kong isipin sa aking walang kabuluhan. Kanyang kalikasan noon. Sa pagiging ganyan, naisip ko na hindi maipanganak ng Birheng Maria, kung wala. Na nahahalo sa laman, at kung paano ang aking naisip. Ang aking sarili ay maaaring makihalubilo, at hindi madungisan, hindi ko nakita. Natakot ako sa makatuwid. Maniwala sa kanya na ipinanganak sa laman, baka mapilitan akong paniwalaan siya. Nadungisan ng laman. Ngayon ay malumanay at mapagmahal na ngingiti ang iyong mga espiritual. Sa akin, kung babasahin nila itong aking mga pagtatapat. Gayunpaman ako ay ganoon. Higit pa rito, kung ano ang pinuna ng mga Manichi sa T-Twi Scriptures, ay pag-iisip ay hindi maipagtanggol, gayunpaman sa mga oras na totoo ay may nais akong ibigay. Sa ilang mga puntong ito na may isang napakahusay sa mga aklat na iyon. At upang subukin kung ano ang iniisip niya tungkol doon para sa mga salita ng isa. Helpidius, habang nagsasalita siya, at nakikipagtalo ng harapan laban sa nasabing Manichis, ay nagsimulang pukawin ako kahit nasa Carthage, sana siya ay nagkaroon. Gumawa ng mga bagay mula sa kasulatan, na hindi madaling mapaglabanan, ang sagot ni Manichis kung saan ay tila mahina sa akin. At ito ang sagot nila. Nagustuhang hindi magbigay sa publiko, ngunit sa amin lamang ng pribado. Ito ay naang. Ang mga banal na kasulatan ng bagong tipan ay nasira ng hindi ko alam. Kanino, na nagnanais na iukit ang batas ng mga Hudyo sa Kristiyano. Pananampalataya, gayon may hindi sila gumawa ng anumang dinasira na mga kopya. Pero ako, ang pag-iisip ng mga bagay na korporeal lamang, ay higit sa lahat ay pinigil, marugdog. Inaapi at sa paraang sinasakal ng mga masa na iyon, humihingal sa ilalim. Na pagkatapos ng hininga ng iyong katotohanan, hindi ko ito nahingang dalisay at walang bahid. Sinimulan kong masigasig na isagawa ang kung saan ako nagpunta sa Roma upang magturo ng retorika, at upang tipunin ang ilan sa aking bahay, kung kanino, at sa pamamagitan niya, ako ay nagsimulang makilala, kung kailan, nakakita ako ng iba pang mga pagkakasala. Nakatuon sa Roma, kung saan hindi ako nalantad sa Afrika. Totoo, ang mga yon. Ang mga subvertings ng mga malalaswang kabataang lalaki, ay hindi ginagawa dito, gaya ng dati. Sinabi sa akin, ngunit sa isang biglaang, sinabi nila, upang maiwasan ang pagbabayad ng kanilang masters. Stipend, isang bilang ng mga kabataan na magkasama, at lumipat sa iba. Mga sumisira ng pananampalataya, na dahil sa pag-ibig sa salapi ay hinahawakan ang hustisya. Ang mga ito rin. Ang aking puso ay napupuot, bagaman hindi lubos na pagkapuot, sapagkat marahil ay aking kinapuotan. Sa kanila dahil ako ay magdusa sa kanila, kaysa dahil sila ay gumawa ng mga bagay. Lubos na labag sa batas. Sa katotohanan, ang gayong mga tao ay masasamang tao, at sila'y nagpatutot. Mula sa iyo, na minamahal ang mga panandaliang panunuya ng mga bagay na temporal, at marumi. Lukre, na nagpaparumi sa kamay na humahawak dito, niyayakap ang panandaliang mundo, at hinahamak ka na nananatili, at umaalaala, at nagpapatawad sa mga ngalo niya. Kaluluwa ng tao kapag siya ay bumalik sa iyo.
At ngayon ay kinasusuklaman ko ang mga masasamang loob. At mga baluktot na tao, kahit na mahal ko sila kung maayos, upang mas gusto ko. Sa lapiang pagkatuto na kanilang natatamo, at sa pagkatuto, ikaw, O Diyos. Ang katotohanan at kabuuan ng tiyak na kabutihan, at pinakadalisay na kapayapaan. Ngunit pagkatapos ay ako. Sa halip para sa aking sariling kapakanan ay hindi ginusto sila ng masama, kaysa ginusto at naisin sila. Mabuti para sa iyo. Nang sila nga sa Milan ay nagpadala sa Roma sa prepekto ng lungsod. Upang bigyan sila ng isang retorika reader para sa kanilang lungsod, at ipinadala siya sa pampublikong gastos, gumawa ako ng aplikasyon, sa pamamagitan ng mismong mga taong iyon. Lasing sa mga walang kabuluhang manitsayan, upang palayain kung saan ako pupunta. Wala sa amin gayunpaman alam ito, na si Matheus, pagkatapos ay prefect ng lungsod, susubukan ako sa pamamagitan ng pagtatakda sa akin ng ilang paksa, at kaya ipadala ako sa Milan. Ako ay dumating kay Ambrose na obispo, na kilala sa buong mundo bilang kabilang sa pinakamahusay sa mga tao, iyong matapat na lingkod, na ang mahusay na talumpati ay ginawa noon. Sagana na ibigay sa iyong bayan ang harina ng iyong trigo, ang kagalakan ng iyong langis, at ang matino na paglalasing ng iyong alak. Sa kanya ay ako. Hindi alam na pinamunuan mo, upang sa pamamagitan niya ay sadyang maakay ako sa iyo. Tinanggap ako ng lalaking iyon ng Diyos bilang isang ama, at ipinakita sa akin ang isang episkopal kabaitan sa aking pagdating. Noon nagsimula akong mahalin siya, sa una talaga. Hindi bilang isang guro ng katotohanan, na lubos kong nawalan ng pag-asa sa iyong simbahan. Ngunit bilang isang taong mabait sa aking sarili. At masigasig akong nakinig sa kanya. Nangangaral sa mga tao, hindi sa ganoong layunin na nararapat, kundi parang sinusubukan ang kanyang mahusay na pagsasalita, kung ito ay sumagot sa katanyagan nito, o dumaloy. Mas buo o mas mababa kaysa sa iniulat, at maingat akong sumunod sa kanyang mga salita. Ngunit ng bagay na ako ay bilang isang pabaya, at nanunuya lukeron, at ako ay natuwa sa tamis ng kanyang diskurso, mas recondite, yet in paraang hindi gaanong panalo at maayos, kaysa kay Faustus. Ng mga bagay, gayunpaman, walang paghahambing, para ang isa ay gumagala. Sa gitna ng mga maling akala ng manitsayan, ang iba pang nagtuturo ng kaligtasan, ay pinakamatino. Ngunit ang kaligtasan ay malayo sa mga makasalanan, gaya ng pagtindig ko noon sa harap niya, at gayunpaman ay ako pagguhit malapit sa pamamagitan ng unti-unti, at unconsciously. Sapagkat kahit na hindi ako naghirap upang malaman kung ano ang kanyang sinabi, ngunit marinig lamang kung paano nagsalita siya, sapagkat ang walang laman na pangangalaga, ay naiwan sa akin, na wala ng pag-asa sa isang paraan. Bukas para sa tao, sa iyo, gayunpaman kasama ng mga salita na aking nais. Pumili, pumasok din sa aking isipan ang mga bagay na aking tatanggihan, para sa akin. Hindi sila mapaghiwalay. At habang binubuksan ko ang puso ko para aminin paano mahusay siyang nagsalita, may pumasok din kung gaano siya katotoo nagsalita, ngunit ito sa pamamagitan ng degrees. Sa una, ang mga bagay na ito ay nagsimula na ring magpakita sa akin. May kakayahang ipagtanggol, at ang pananampalatayang Katoliko na naisip ko. Walang masasabi laban sa mga pagtutol ng Manichi, naisip ko ngayon. Maaaring mapanatili ng walang kahihiyan, lalo na pagkatapos kong marinig. Isa o dalawang lugar ng lumang tipan ang nalutas, at madalas sa figure, na kapag literal kong naunawaan, ako ay pinatay sa espiritual. Maraming lugar noon ng mga librong iyon na naipaliwanag na, sinisisi ko ngayon. Ang aking kawalan ng pag-asa, sa paniniwalang walang maibibigay na sagot sa mga tulad ng kinasusuklaman. At kinutya ang kautusan at ang mga propeta. Gayon may hindi ko nga nakita noon. Na ang paraan ng Katoliko ay gaganapin, dahil ito rin ay makakahanap ng natutunan. Maintainers, na maaaring sa pangkalahatan, at may ilang pagpapakita ng dahilan na sumagot. Mga pagtutol, nina kung ano ang hawak ko ay sa makatuwid ay hahatulan dahil maaaring mapanatili ang magkabilang panig. Para sa kadahilan ng Katoliko ay tila sa akin. Tulad uri ay hindi natalo, bilang hindi pa rin upang maging matagumpay. Dahil dito ay taimtim kong ibinaluktot ang aking isip, upang makita kung sa anumang paraan ay magagawa ko
May ilang patunay na hinahatulan ang Manichis ng kasinungalingan. Maaari ba akong minsan? Naglihi ng isang espiritual na sangkap, lahat ng kanilang mga muog ay natalo. Pababa, at iwaksi ng lubos sa aking isipan, pero hindi ko kaya. Sa kabila. Tungkol sa balangkas ng mundong ito, at sa buong kalikasan, na ang mga pandaman ng laman ay maaaring maabot sa, habang ako ay higit at higit na isinasaalang-alang at kumpara sa mga bagay hinusgahan ko ang mga paniniwala ng karamihan sa mga pilosopo. Naging mas malamang. Kaya pagkatapos ng paraan ng academics, bilang sila ay dapat pagdududa ng bawat bagay at pag-aalinlangan sa pagitan. Lahat, ako ay nanirahan sa ngayon na ang Manichis ay dapat iwanan, paghusga. Na, kahit nagdududa, baka hindi ako magpatuloy sa sektang iyon kung saan ako. Ginusto na ang ilan sa mga pilosopo, sa kung aling mga pilosopo. Gayunpaman, sapagkat sila ay wala ang nagliligtas na pangalan ni Kristo, ay lubos na tumanggi na gawin ang lunas ng aking kaluluwang may sakit. Determinado ako. Kaya't napakatagal na maging katekumen sa simbahang Katoliko kung saan ako ay pinuri ng aking mga magulang, hanggang sa isang bagay na tiyak na dapat liwayway sa akin, kung saan maaari kong patnubayan ang aking landas.